Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan magpanig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Jerwin Angkahas na ating kababayan kontra Ruben Dario Casero. Fight schedule August 2, 2025, nagaganapin po sa Thunder Studios, Long Beach. Ito po ay sa California, United States of America. Bukas na po ito ating masasaksihan dito sa ating bansa, Agosto at 3 naman po mga idol, taong kasalukuyan. Sa labanan na ito, tayo po maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison, analysis. Na kung saan doon po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. At inanyahan ko pa rin po kayo na panoorin ang buong video mula sa comparison, prediction, fight analysis, karagdagang kaalaman, at syempre mga idol, makakapulot po kayo ng mga basihan na posibleng makapagbigay impluensya sa inyo, lalo na sa pagdidesisyon sa kung sino man ang may malaking tsansa sa pagkapanalo. Bagamat ang Dong Sports PH ay naghahig po ng prediction, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ang Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So simulan na natin ang ating talakayan. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, ang referensya natin, alamin natin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical appearance, experience o karanasan sa mga labanan, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Unahin natin sa panig ni Ruben Dario Casero. Bilang isang professional boxer, itong si Casero ay may impresibong kartada, 13 wins with 5 wins coming by way of knockout, may 4 na talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, isang bisis ng katikim ito ng technical knockout. May edad na 32 anyos at ang height 5 foot and 6 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 38.46%. Last fight May 8, 2025. Nakasagupa po si Federico Andres. Panalo by 6 round technical knockout si Ruben Dario Casero. Karanasan o eksperyensya nitong si Casero mga idols. Mangangalan tayo ng ilang individual na dating nakalaban nito na para sa akin na kapag bibigay ito sa kanya ng mga karanasan. Bagamat hindi ko mga kilala itong nakalaban niya mga idols, pero sa record o kartada maganda. Katulad itong si George Chavez na may 12-0. Natalo itong si Casero sa laban na yan by unanimous decision. Rodrigo Fabian Ruiz 17-0. Nakatikim din siya ng talo dyan by unanimous decision. At nakasagupa din niya itong si Julian Evaristo na kung saan po mga idol na may kartada po yan na 35 wins with 16 losses. Kumbaga veterano po yan. Na para sa akin na kapag bibigay sa kanya ng magandang karanasan. Skills, boxer puncher. Pressure party style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Lahat ng nabanggit ko ay yan po ang kanyang galawan sa loob ng boxing ring. Oo. Makamay, taglay ang timing, accuracy, madidiin din kung bumaba to ng suntok bagamat mababa ang knockout ratio, pero madidiin. Kapansin-pansin na madidiin din kung sumuntok ito, kung baga may buwelo talaga. Na kung saan pagdating naman sa kanyang depensa, average. Pagdating sa durability, so marunong matalo sa pamamagitan ng puntusan at siyempre sa knockoutan din po. So ang masasabi ko, determinasyon ang mayroon sa boxing hero nito. So ngayon, sa panig ni Jerwin Angkahas, bilang sa professional boxer, itong ating kababayan may impresibong kartada po. 36 wins with 24 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at may 2 tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, isang bisis nakatikim po ito ng knockout. May edad na 33 anyos at ang height 5 foot and 6 inches. Southpaw stance, knockout ratio 66.67%. Last fight, January 25, 2025, nakasagupa si Richie Mipranom. Panalo by second round knockout itong ating kababayan. Hindi po basta itong si Mipranom. Dahil dati itong world title challenger. Oo. So, sa experience nitong si Jerwin Angkahas, isa ito sa pinakamatagal na nag-world champion mga idol sa, hindi ako nagkakamali, sa super flyweight division hawak ang IBF. Super flyweight o sa flyweight. Basta nag-world champion siya ng matagal. Oo, matagal siya nag-world champion. Natanggal lang yung kanyang pagka-world champion nung mapalaban siya kay Daniel Martinez o Fernando Daniel Martinez. 2 beses siya natalo by unanimous decision mga idols. Doon lang natigil. So dating world champion itong ating kababayan.
Pagkatapos siyang matalo, tumaas siya ng timbang, which is sa bantamweight division. Nag-world title challenger siya sa WBA ni Takuma Inoue. Doon siya nakatikim naman ng talo by 7th round or 8th round. Technical knockout or knockout. Doon siya natalo. O 9th round, knockout siya, mga idol, sa isang bodega ba yun? Na bodega yata itong si Jerwin Angkahas. At pagkatapos nun, mga idol, ito na, tumaas na ulit ng timbang si Jerwin Angkahas at yun na nga, dito na siya nangangampanya sa super bantamweight division na kung saan sa kanyang laban kay Ruben Dario Casero, ikatlong laban niya sa super bantamweight division. Ngayon, sa skills nitong ating kababayan, marami nagsasabi na technical. Hindi po. Boxer puncher po ang galawan ni Jerwin Angkahas, lalo na sa huli niyang mga ipinakitang performance. Boxer puncher, personal fighter style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Makamay, timing, may power, accurate din sa pagbato ng mga suntok. Pagdating sa depensa, lagpas average naman ang depensa ni Jerwin Angkahas. Maganda rin kasi ang depensa nitong si Jerwin Angkahas. Sa durability, marunong matalo sa puntusan at syempre, marunong ding matalo sa knockoutan na kung saan, mga idol, sa bodega siya nadali, lalo na sa laban niya kay Takuma Inoue. So ngayon dadako naman tayo sa ating gagawing comparison. Pilipino itong ating kababayan, taga Uruguay itong kalaban ni Jerwin Angkahas, so pareho silang dayo. Kasi nga, sa Amerika sila magpangabot. So sa ranking naman tayo ng box rec. Sa Super Bantamweight Division, out of 1,481, si kabayan po ay rank 27. Samantala itong si Ruben Dario Casero, huling napalaban at nakaranking sa Featherweight Division na kung saan rank 218 out of 1,807 kang mga boksingirong lumalaban sa Featherweight Division. So ibig sabihin, mga idol, bababa sa timbang si Ruben Dario Casero para mapalaban kay Jerwin Angkahas, which is advantage yan para kay Angkahas kasi nga po siya ay natural sa timbang. Yung isa bababa sa timbang at di malayong mapiga, disadvantage. Oo, pero sa balita po, pareho silang sumablay sa timbang na kung saan umabot yata sa 123, limit sa 122 pounds, which is sa Super Bantamweight Division, pero nagkaroon sila ng sobra, sablay sila sa timbang, 123.4, kung di ako nagkamali, pareho silang dalawa ngayon sa timbang, na kung saan inokihan naman, mga idol, dahil pareho naman silang sablay, na kung saan hindi nagiging issue po yan, lalo na hindi naman ito detail tulong laban. Kuya Dong Sports, bakit si Casimero na issue? Ibang usapan na po yan, mga idol. Dahil iba si Casimero at iba rin si Jerwin Angkahas. Oo. Hindi makuha na ng issue gaano si Jerwin kasi tahimik. Si Casimero kasi, mga idol, alam nyo naman na magaling magbinta ng magaling sa marketing strategy itong si Casimero. So, di malayo na pansinin si Casimero ikumpara kay Jerwin Angkahas. Inot ko lang na sa ibang rankings sa 4 major title organization, lamang si Jerwin kay Casimero. Ayan po, real talk lang tayo. So ngayon, dadako naman tayo sa ranking ng boxing scene para detalyado. Rank 4 sa WBA, itong si Angkahas, sa WBO rank 5, sa IBF rank 6, si Ruben Dario Casero wala po sa rank 1 to 15 ng boxing scene. So ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance at tunahin natin sa edad. 33 anyos si Angkahas, 32 anyos itong si Casero. So mga idols, parehong nasa prime pa ang dalawang maglalaban. Sa height, magkasintangkad sa 5 foot and 6 inches. Sa power, lamang po si Jerwin na kung saan 66.67% ang kanyang knockout ratio. Samantala itong si Casero may knockout ratio na 38.46%. Labanan ng orthodox at southpaw. Southpaw si Jerwin, orthodox si Casero, delikado sa untugan. Oo, sana walang untugan na magaganap, lalo na di nga pareho sila sa stance, at sana, mga idol, mag-ingat itong magkabilang panig, at nasa ganun makapag-perform sila ng magandang laban or baga makapagbibigay sila ng magandang laban para naman sa atin ng mga boxing fans. So sa activity, pareho aktibo. So sa experience, lamang po si Jerwin dahil dating world champion, dating world title contender si Jerwin Angkahas. Samantala itong kanyang katunggali ay huling na palaban sa 8 rounds of professional boxing. So 60-40 pagdating po dito sa experience. Sa skills, parehong boxer puncher. Nakadepende na po yan kung kaninong diskarte ang mangingibabaw. So
Dito sa ating comparison, lamang po si Jerwin Angkahas sa katayuan, lamang sa lakas, lalo na't pareho lang sila ang tangkad, lamang sa experience, na kung saan pwedeng i-combine ang experience sa skills at power as a boxer puncher, so kalamangan na Jerwin. Sa makatuwid, 60-40 ito sa ating ginagawang comparison in favor of Jerwin Angkahas. So, llamado po dito si Jerwin. Ngayon, dadako naman tayo sa ating prediction. Prediction ko po dyan mga idol, Jerwin Angkahas by technical knockout, 1-6. Ngayon ko sakali, kakayanin ni Ruben Dario Casiro ang mga pamatay na suntok nitong si Jerwin Angkahas, masasabi ko na pabor pa rin ako kay Jerwin sa puntusan. Gamit ang eksperyensya, lakas ng kung saan posibleng maging dominante sa buong laban. Pero ganun pa man, kailangan ni Jerwin Angkahas ang matinding pag-iingat. Baka siya po ay masilat dito. Oo. Hindi siya magpakakampante, bagamat siya llamado, huwag magpakakampante. Kasi nga, may mga kamay din po itong kanyang katunggali na kung saan ang suntok ay hindi kumikilala ng katayuan ng boksingero mga idol. Lamang ka man sa experience, lamang ka man sa power, lamang ka man sa rankings. Ang suntok, pag tumama yan at napuruhang ka, may kalalagyan ka. Ganun kadelikado itong boxing. Hindi porkit nasa high ranking ka, llamado ka, ay piho ang panalo mo. Mag-iingat ka pa din dahil may mga kamay nga din po itong kaniyang katunggali na kung saan marunong sumuntok. Okay, so wala na bansang manalo itong si Ruben Dario Casiro dahil nandun halos lahat ng advantages nandun na kay Jerwin Angkahas. May tsansa, upset. Dahil sa itong si Jerwin Angkahas ay exposed na rin sa kanyang kahinaan which is sa bodega. Posibleng dyan siya puntaryahin. Or baka ma-one punch itong si Jerwin Angkahas. Yung suntok na hindi inasahan tulad ng laban niya kay Takuma. Yun ang, sabi ko nga, dapat siya mag-ingat yan. Dahil pwede siyang ma-upset dito, mga idol, nakautan o puntusan. Lalo na't galing ito sa featherweight division, na di malayong bagamat mababa ang knockout ratio nito, baka mabigat naman kung bumabato ng suntok ito, mga idol. Kasi nga, galing siya sa featherweight, pupunta sa super bantamweight division. Pero pag nagtagal ang laban, siyempre, doon na rin iindahin nitong si Ruben Dario Casiro yung pagbaba niyang timbang, pagbawas niya ng timbang, which is posible siyang mapipiga, mga idol. Yung stamina ang posibleng unang madadali dito kay Ruben Dario Casiro. Kaya dito sa labanan, ang tanging tsansa nga lang itong si Casiro ay ang maka-upset dito kay Jerwin Angkahas, na kung saan this is boxing, anything can happen. Di malayo, baka ma-upset si Jerwin, lalo na kung ito ay magkumpiyansa. Oo. Dito, kaya ko nasabi na ang pinakauna kong nabanggit is knockout dahil sa skills nitong kanyang katunggali na kung saan boxer puncher, marunong makipagsabayan. Kaya, kaabang-abang na laban to bukas, mga idols. Hanggang dito na lamang, ito Bandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.